import. Salamat, mga young people. Ang sabi ng kanta, ngayon na raw ang kaligtasan, hindi bukas, hindi sa makalawa, kundi ngayon na. No, maraming salamat sa ating mga young people na umawit. Ako na bibigay ng isang awitin sa Panginoon. Ako'y nandun ko sa Kanya. Yung lyrics ko niya ay nasa para po sa akin. Pamagat po nito ay pagmasdan.
Pagmasdan ang araw, mundo man ay magunaw, dulo man ng daigdig, liwanag ay natatanaw. Pagkat ang ating Diyos ay isang hiwaga, ang hangin ay nagbabadiyang siya'y darating. Maging ang ibon sa puno ay naghihintay na rin. O nakahanda ka ba upang salubungin ang Diyos ang nagsabing siya'y darating? Sa kanyang pagdating, papatak ang luha. Huli na ang panahon ng mga luhang yan, pagkat matuwid lang ang kinuha ng Panginoon. O nakahanda ka ba upang salubungin ang Diyos ang nagsabing siya'y darating? Ang Diyos ang nagsabing siya'y darating. Ang Panginoon, at tuwing ako ay station number, kaya nga napapalaba po ako, mahina po yung aking kwan. So, sige po, meron po isa, ha? Po. Bakit ka nalulungkot? Bakit ka nalulungkot? Ang aking patubos para sa'yo'y bukas pa. Sabi mo sa iyo
Humiling ka sa langit, pagdating ay malapit na. Ulitin itong awit, pagdating ay malapit na. Ulitin itong awit, pagdating ay malapit na. Sige po, ulitin niya po muna natin. Salamat. Sa pag-aawit. Ang Diyos ay malapit ng darating. Ayan. Okay. Handa na po ba kayo? Are you ready? Mahina. Handa na ba kayo sa lubugin ng Panginoon? Handa na ba kayo makinig? Ayan. Sige po. At kay Pastor pulpito. Okay, magandang umaga po sa ating lahat. Purihin ang Panginoon. Pero kaibigan na nawa ko, sabi ko, sir, minsan ka lang dumalaw dito sa amin. Siya po ay na San Jose del Monte. Lalo tayo dito sa loob, no? At sana lahat po ay nakaihi na nakapasiar na kapag sumamba po sa Panginoon ay harap tayo sa hari ng mga hari at Diyos ng mga Diyos, so bigyan natin siya ng paggalang, respeto, no? Sapagkat ang harap natin ngayon ay hindi lang si Pastor Noy, hindi lang si Pastor Jeff, kundi ang harap na po natin ay ang Diyos. Every time na tayo po ay makinig at sumamba sa Panginoon. So sana bigyan natin ng ilang minuto na ang Panginoon natin na wala tayong ibang gawin. Ibigay po natin yung ating attention, yung ating puso, yung ating isip, yung ating buong pagkao. Okay? Ang ating tagapagsalita ngayon mga kapatid ay ang pangalan niya si Pastor Jeff Lazaro ng New Life Christian Baptist Church, San Jose del Monte. Matagal ko na po siyang kaibigan at kasama-kasama ko napunta sa campsite. Kasama-kasama namin magtanim ng kamuti doon, kamuting kahoy. At mahaba na yung kamuting kahoy doon. Kahapon nagano na kami, nagluto na. Nagano natin, Brad? Kasi nung umuwi kami, haba na ng kamuti hanggang dito na taas. Pag-uwi namin, may dadaanan kami na kamuting kahoy sa daan. Na binibinta mura lang at 10 pesos per kilo. Bumili kami. Okay, handa na ba kayo? Okay, so ibigay natin na yung ating puso. Walang na muna umalis. Dito na lahat. Ila, saan ka pupunta? Dito na lahat. Wala na. Okay. Pwede dyan, trolley na. Ito na. Okay. So, sige, Pastor Jeff. Halika na rito. Ikaw na bahala dito. Ngayon palang buwan ay buwan ng October. Naalala niyo ba? Every October, hindi rin ako nag-announce about Pastor's Month. Alam niyo po yung buwan na ito ay buong mundo ay mag-celebrate ng Pastor's Month sa buwan ng October. So, hindi ko alam kung ma-relate ni Brother Jeffrey kasi wala naman kami usapan, biglaan lang po ito na napunta sa dito. Accident lang. So, salamat po sir na kasama ka namin ngayong umaga. Sige lang, bahala ka dyan at actually ang nakikinig sa atin ngayong umaga, buong mundo. Buong mundo kaya. Kasi sa YouTube tayo, sa Facebook tayo ngayong umaga. Salamat po, Pastor Noy. Magandang
umaga po at tanghali po sa ating lahat. Purihin po ang Panginoon. Ako po yung kanina pa kinakabahan na nandiyan pa. Kaya umalis ako yung tuhod ko dito talaga ako sanay sa aming YouTube. High-tech kasi kayo dito. Si Pastor Noy po, tagal ko na rin po yung kaibigan. Madalas po akong maggala-gala sa mga bulok. Napadpad po ako dito na nakita ko siya na taga rito sa San Miguel. So, naging mabuti po siyang kaibigan, pati si Ate Mary, no? Pag napupunta ko sa kanila, naghahanda sila ng may pagkain. Una kong nakuha ang blessing sa kanila, yung mangga. Ang daming mangga kong inuwi. Pagdating sa amin, yung iba naturo. No? Sa layo kasi natin ako. So, papasalamat ako sa Panginoon kasi nakarating na naman ako dito. Ngayon lang po ako, first time ko nakarating dito sa church nyo. Kaya hinanap ko kasi alas 3 pala ng madaling araw, gising na ako. Excited po akong bumiyahe. At ano ba sabihin ko? So, pag-usapan na nga ni Pastor, dadayo lang ako dito. Sabi ko, Pastor, ikaw na rin mag-speak. Kaya, hanggang ngayon, kabado pa rin ako. Pero purihin ng Panginoon sa opportunity na tayo ay magkasama-sama. Ang church po namin ay San Jose del Monte, Bulacan. So, pag paumanin ko niyo, talagang nagtatakip ako. Kasi yung dentist na inaano ko, mukhang hindi pa rin nagbubukas hanggang ngayon. Hindi ko alam kung nakahubog siya. Simula yung March, kaya may sirang ngipin ko. Pangit naman na nasa damage, no? Pero naririnig ko naman, may boses naman po na nabalabas. So, buksan po natin ang ating mga Bible. Sabi ni Pastor, yun na ang Pastor's Month. Pero dalawang parte po ang ating titignan sa parte ng isang mananampalataya ay kinakailangan po nating maging malago. Pag maging malago na po tayo, of course, ay makikita natin na ang importansya ng isang manggagawa ng Panginoon na namumuno sa kanyang iglesia. Hindi po madali ang misyon na sumunod sa Panginoon. Marami pong bagay ang iniisip, pinangangambahan. Dahil ang pagsunod sa Panginoon ay hindi madali para sa isang manggagawa ng Panginoon. Kasi maraming pagdadaanan, no? Hindi ka mukha ng isang pamilya, 5, 6 lang anak mo, pero yan lahat parang tinuturing na namin pamilya, mga member ng church. No? Sa 2 Peter po, chapter 3, verse number 18. Ganito po ang sinasabi ng Biblia, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be glory both now and forever. Tayo po sandaling manalangin. Ama, salamat po sa mga oras na ito. Dalangin ko po, Panginoon, na patuloy kang kumilos. Hinihiling namin ang guidance ng Holy Spirit, ang aming dakilang tagapagturong, walang kamalian. O Diyos, mamuna ka po sa amin na ang salita mo, Panginoon, ay patuloy na magsilbing paglago sa aming pong buhay espiritual at maging kalakasan ng aming pananampalataya, Panginoon, upang ito ay maipamuhay namin na naaayon sa iyong mga utos at mga salita. Hawakan po ang mga sandali ito. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Okay po, dito po makikita natin sa 2 Peter chapter 3 verse 18, but grow in grace. No? Tayo'y lumago, dapat pa pagsilaguhin sa biyaya at sa pagkakilala ang Panginoon na kapagligtas. Okay? So, tulad ng sinabi kanina, sa pakimunan ng mga mananampalataya.
magpapatuloy ang isang Kristiyano. Ito po kasi ay kalooban ng Diyos. Kalooban po ng Diyos, no? At ano pa? Kautusan ng Diyos. At ano pa po? Ang ating Panginoong Jesus ay ehemplo o halimbawa ng nararapat nating gayahin. No? Ang Panginoon, hindi naman siya nakapag-aral sa mga matataas na eskwelahan. Pero siya ay lumalago sa karunungan at pangangatawan. No, dahil Diyos siya, nagkatawang tao lang. No, kaya nga yung kanyang during earthly ministry ay nagtataka yung mga Pariseo, yung mga nag-aral ng kautusan. At sa katunayan, isa dyan si Nicodemo. Nung lumapit ng gabi sa Panginoon para tanong. Kasi ang kanyang karunungan ay buhat sa Diyos, no? Dahil siya Diyos. At bakit kailangan natin lumago? No? Dahil ayaw ng kalaban, o sino ba kalaban ng Diyos? Si Satanas, na tayo ay lumago. Kasi pag hindi ka malago, hindi ka mabunga bilang isang mananampalataya, madali kang magkaroon ng doubt, alinlangan sa iyong pananampalataya. Okay? At bakit kinakailangan ikaw maging group? Kasi darating Panginoon, tinatalakay ni Pastor Roy kanina ang tungkol sa rapture, no? Pagdagit, no? Ang mga mananampalataya ay kukunin ng Panginoon, no? At pinakita niya sa atin kanina yung dalawang part, no? Ang rapture at yung second coming, no? Sa Mount of Olives, no? Mabibiyak yan, no? Bababa ang Panginoon doon, no? Sa unang parte, nasa alapa lang, sasalubungin niya o sasalubungin natin siya sa alapa, no? At pagdating natin sa langit, of course, nandun yung pagbibigay ng gantimpala. Tandaan po natin, ang pagpapala ng Diyos dito sa lupa. Ang gantimpala po ay sa langit. Kaya habang tayo naglilingkod dito, andun na yung may blessing na, may pagpapala na. Hindi lamang ito uma-address dun sa financial o pera ang pagpapala, kundi sa spiritual. Kasi kung may pera ka, hindi ka malago, no, sa spiritual, ay malalayo ka sa Diyos. So kaya kailangan nating magsilago, no? Isa pa rito yung yung gantimpala ibibigay ng Diyos, no? Yan po ay gagawin sa judgment seat of Christ, no? Hindi tayo hukuman dalhin sa impyerno, kundi ang judgment seat of Christ yung ginawa nating good and bad, no? Kahit tayo mga Kristiyano na may nagagawa tayong mabuti at may nagagawa din tayong masama o hindi kalugod-lugod sa harapan ng ating Diyos, no? So dito sa una nating pag-aaralan, no, number 1, dahil ito ang kalooban ng Diyos. Sa John chapter 15, ito, pwede mo po bang gamitin? John chapter 15, okay. Sa John chapter 15, verse 8. Tignan po natin, mag-text muna, textual muna tayo. John chapter 15, at very kabisado na po ng iba sa inyo. John chapter 15, verse number 8. Ang sabi dito, "Herein is my Father glorified, that He bear much fruit, so shall He be my disciples." No? Ano hinahanap dito? Yung pagiging maluluwalhati natin ng Ama sa langit kung tayo'y magsipagbunga ng marami. No? Paano ka magbubunga kung hindi ka malago spiritual? Kung ikaw ay hindi nakikinig ng salita ng Diyos, kung ikaw ay hindi nagpipray, kung ikaw ay hindi nagbabasa ng Biblia, kung ikaw ay absent ng absent, saan? Sa gawain ng Panginoon. So napaka-importante, no? Sa amin po, simula ng mag-lockdown, kailan ba? March ba yun? Hindi ako kakamali. Hindi po kami nag-lockdown ng gawain. Alam nyo, yung nakatira kami sa subdivision at doon din yung church, doon na rin kami nakatira. Mahigpit ang aming homeowners, yung COA.
no? Ang katabi namin, treasurer ng HOA. Tapos, ang mga officer po ng homeowners namin ay may simbahan din kasi sa loob. So, ang HOA officer namin active sa kanilang, hindi ko na sabihin kung ano, daming simbahan sa loob din namin, no? Sa loob ng subdivision. Andyan na lahat eh. Yung bandang labas, andyan yung INC, andyan yung dating daan, andyan yung Mormons, andyan yung Catholic, no? Andyan yung Pentecostal. Kaya tama lang ng barangay namin, barangay gaya-gaya po kami. Sa barangay gaya-gaya kami. Tama lang, no? 50 meters ang bawat pagitan. No? Kami po ay ni service. Wala po kaming lockdown. Pero bakit hindi kami sinista? Pinakita rin po namin yung rules ng ating grupo. Pinapakita po namin yung pagsunod sa social distancing. At yung face mask, meron kaming ang tawag dito. Kompleto, no? At inaayos din namin yung pagsunod. Ang pagsunod, no? Hindi tayo lalabag sa batas. May face mask kami, yung ginagamit na sa labas, iba yung ginagamit sa loob. Yun po natin nire-respect yung batas. No? So makikita natin dito ang kabutihan ng Diyos, no? Na dapat nating tuloy-tuloy, no? Sabi sa Hebrew 10:25, huwag nating pabayaan ang pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba. Iba yung batas ng Diyos sa batas ng tao, no? At sa katunayan, maraming paglabag ang tao sa utos ng Diyos. No, siya yung pinaka hukom ng mga hukom. Okay? Na siya mahatol sa tao sa anumang paglabag. No? Nakakatakot yung natin. Cambio. Number 2, kautusan ng Diyos. Sabi nga ba eh. Ito po yung kautusan ng Diyos, no? Na kinakailangan tayong mago, no? Kalooban ng Diyos, kautusan ng Diyos. Sa 2 Thessalonians 3, 2 Thessalonians chapter 3, verse number 4. Sabi dito ng Biblia, and we have confidence in the Lord touching you, that He both do and will do the things which we command you. No? Gagawin naman ang mga bagay na aming iniutos. No? May pagkakatiwala. No? Ipinagkakatiwala natin ang buhay natin sa Diyos kung bakit tayo ay sumusunod. No? Pangatlo dito, no, ang halimbawa ng ating Panginoong Yesus, no, na narapat nating gayahin. Okay? Siyempre, siya nagsasalita, siya yung nagtuturo, siyempre, siya yung halimbawa. Sa Lucas chapter 2, makikita natin dito sa Luke chapter 2, okay? Luke chapter 2, verse 52. Ang sabi niya, and Jesus increased, ito yung sinabi natin kanina, in wisdom and stature and in favor with God and man. No? At lumalaki si Jesus sa karunungan at sa pangangatawan at sa pagbibigay lugod sa Diyos at saan? At sa mga tao. No? Hindi dapat din natin pinababayaan ang ating paglabo. Okay? So isa pa rito na makikita natin, no, tulad ng sinabi natin kanina, ayaw ng kalaban ng Diyos. Si Satanas yun, ang kalaban ng Diyos. Na tayo ay lumago. So, inahadlangan niya dyan. Nandiyan yung katamaran, nandiyan yung mga maraming alibay, no?
Ako natutuwa ako yung mga lalo na sa youth namin kasi namatayan din kami ng sino, no? 85 years old. Eh dati na niya yun nung pneumonia. In-address siya sa COVID na hindi naman talaga COVID. Yung talaga sakit ng mata niya, sa katandaan. Ako malungkot ako. Sa unang namatay sa amin, Sunday school kids namin. Kasi may sakit siyang sa dugo, leukemia. Yung time na yung kahit kita, ng FB, hindi po ako makalabas. No? Kasi high-fit sa subdivision namin. May oras. Pangalawa, maraming check. So, gabi na, sabi ko, yung pagpunta ko sa hospital, pag di na ako tumuloy ng bahay, sa labas na lang ako. Okay lang yun. Sabi ko, hindi pa rin ako, no? Ang daming matagpasokan pumunta. No? Kasi ina-address sa COVID. No? Buti na lang, dala ng nanay, yung mga documents na siya ay minimaintain, naubusan ng oxygen. Kaya hindi na kailangan. Pagdating sa hospital, dead on arrival. Pero yung bata yun, bago siya namatay, no? Kinungusap ko. Sabi niya, Pastor, seryoso bata. Kung ako pagagaling isa, maglilingkod ako sa Panginoon. So akala makaka-recover na siya at natuluyan siya. So mga kapatid, huwag nating hadlangan ang ating mga anak pagpupunta sa Diyos. Ipursige po natin. Sabi nga yung batang to, samantalang iba, maayos, walang sakit, pero hindi makapunta sa church. Tapos yung senior namin, dahil senior citizen, bawal lumabas. Hindi rin siya makapunta. Sabik na sabik siya. Kahawang quarantine na doon siya ng hina. Kasi bawal lumabas. Pero ang gusto niya, no, kahit like yan yung people eh. No? Naglalakad siya, no? Kahit gano'ng kalagay niya, nadlaba, nadulas, kasi may mga lugar kaming ganito eh. Nadulas siya, tuloy siya. Sabi niya, Pastor, ito, may sugat ako. Pero pumunta sa church, hindi nadadala. Yun challenge sa atin, lalo mga senior dito. Kunti na nga lang buhay natin natitira sa lupa, dapat ipaglingkod na natin. Nakakahiya naman sa Diyos eh. So, kung mga nakaraan, nasayang yun, sana ngayon, bago tayo umuwi ng langit, tinanggap niyo naman ang Panginoon bilang tagapagligtas, yun ang garanti ng Bible. Dahil ang Diyos, isa sa hindi kayang gawin ng Diyos yung makapagsisinungaling. So ang pangako ng Diyos sa lahat ng nagsisampalataya sa Kanya ay may buhay na walang hanggan. So, bakit natin sasayangin sa iba? Minsan nga lang, Sunday na nga lang. Sana. Excited tayo. Alam niyo po ba yung mga kabataan namin ganyan? Ano tinatawid? Okay. Sa church na huhugas ng paa. Hanggang dito. Nakapambahay yan. Bitbit ang sapatos. Pupunta yan sa church. At minsan yata na ipo-forward ko kay Pastor yung ano namin. Kasi ayaw nilang maiwan sa paglagong Kristiyano. Tandaan natin huwag na natin pag-usapan yung mga reward na sinabi. Pag-usapan na lang natin kaligtasan. Pag-usapan natin eternal. Yung bang iniligtas ka ng Panginoon, yun lang okay na. Sa akin nga, sabi ko, kahit wala ng reward, nasa langit na. Pero hindi, kailangan po natin maglingkod, hindi dahil sa naaawa tayo sa gawain ng Panginoon, kundi mahal natin ang Diyos. Kung bakit ka nandito, naligo ka, nagsuot ka ng naglaba ka kahapon, may nagsuot ka dito, pumunta ka rito, nagpagod ka, hindi dahil sa pastor, hindi sa anumang bagay, kundi mahal mo ang gawain ng Panginoon, at mahal mo ang Diyos, at mahal mo ang church. Amen. Kasi pag hindi mo mahal ka, nahihiya ka lang, walang kwenta ang pagpunta mo dito. Baliwala yan. Ang sabi nga ng Biblia, your labor is not in vain in the Lord. Minsan kasi, sa atin, ang haba ng time natin mag-Facebook. No?
Ang dami yan eh. No? Yung iba na, no, makikita mo, ako nagsisearch ako sa, online ito. O anong ginagawa mo? Wala, Pasko, alas 3 na. Hindi niya alam kung nagpupuyot. Hindi sa ganun bagay. Hindi sa pag-research. Minsan, diba? Nakaganon na, nakatulog na. Nagluluwa na mata eh. Nakaganon pa rin eh. Minsan, no? Nabaksa ka naman sa amin, nagising na. Cellphone, no? Alam niyo, hindi ko sinasabi ito pa, may anak ako. Siya ng picture niya. Nakikita, alas 3. Kasi may wifi sa bahay. May kwarto siya. Tintik ng bukas. Ngayon, binigyan kong tatlo pa. Walang gumawa ng mensahe. Ang pinagpupuyatan niya, yung Bible na. Alam niyo po, dalawang klase yan eh. Ang technology maganda po. Kung magaling kang gumamit. Kaya kagayon nito, manlamig ka sa pananampalataya at di ka maging mabunga, malago bilang mananampalataya kung ano-ano gagawin mo sa cellphone. Pero kung cellphone mo, gagamitin mo ito. No? Meron kang busy sa mga unbeliever, hindi mananampalataya, na nagsishare ka ng gospel. Gabi-gabi. Ako po, gabi-gabi, meron kami tuwing alas 8, Bible study. Bukod pa yun sa labas. May street preaching pa po kami. Alam ni Pastor yan. May mga kasama kong pasok pupunta rito. Sama-sama kami sa palengke, sinisigawan kami, binabastos kami, tinatapik kami. Nararanasan natin, hindi ho kami humihinto. Sinasamantala namin yung panahon na kami ay mangaral kasi bawal na yung pupunta ka sa lalo sa lugar namin, kakatok ka ma. Hindi. Sa palengke, una, hindi lahat sabihin natin dumadaan, nagkakakat, pero may nag-stream. Tinitignan namin yung nakikinig na na-stream. Tendero, at may tumatanggap sa Panginoon. Sa katunayan, may mga bunga na. May kawayan, malolos, sa pabahay, etc. Kasi bakit? Ang sinasabi ng Biblia, ang salita niya ay hindi babalik ng walang kabuluhan. Ba't mo papansin yung hindi nakikinig sa'yo? Hindi yung nakikinig sa'yo. But yung panahon ng Panginoon, marami din na nandiyan, pero nakikriticize no? Namimintas, kinokontra siya. Ganoon din yung ating panahon ngayon, no? Meron na pastor, kung nakikinig yun. Meron nga lasing, gano'n nga, bakit kayo nag-ano? Yung kasama mo, nag-i-English, for God so loved the world, dapat Tagalog kasi sinatagalog. Talagang ilang ako sa iyo. Nagtatagalog. Iwas na lang ako. Naririnig naman. Pero alam niyo po, sabi ko, di ba may mga member kayong Amerikano? So kailangan po natin mga kapatid, maging matapang tayo sa paghahasik ng punla ng salita ng Diyos. Kung takot ka, mukhang tayo kasi mga kapatid, hindi tayo tinuruan ng Diyos na maging duwag. Sabi doon kayo magpakalakas at magpakatapang. Hindi ba sa atin, takot sa COVID? Hindi takot sa Diyos. May nakita akong member namin hindi na ako ma-attend sa church. Ang layo ng narating, titinda lang saan. Hininto ako siya sa musol. Takot. Ba't nandito ka? Mas malayo ko sa church, di na nilagpasan mo. Hindi dahilan yan, sabi ko. No? Nagtitinda ka, tawag ka sa COVID, pero pag linggo, ginagawang dahilan COVID. Okay? Amen. Ano pa yung inano natin kanina? Panlima. Kaya kinakailangan natin lumago dahil darating ang Panginoon. Darating ang Panginoon. Ang ating Diyos ay magbabalik. Ang ating tagapagligtas. No? Sa Titus chapter 2:13. Titus chapter 2 verse number 13. Ang sabi, looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God
and our Savior, Jesus Christ. Ito po yung sinabing blessed hope, yung mapalad na pag-asa at pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas, ang ating Panginoon Jesus. Totoo po yung tinataas kayo. Excited na ba kayo na sabi ni Pastor kanina, pagtaasan? Ako po'y nahihiya. Kung sakali, nasasabihin ko, excited ako. Pero, konti pa lang ang muna. Alam niyo, yung nagkasakit ako, parang mamamatay na ako nun. Sabi sa akin sa Chinese Yen, kumpay na ho kayo. Pero mag-prepare kayo ng 40,000, pauna po yan. Hindi pa yung gastos talaga. Mag-prepare kayo hanggang 200,000. Gulat ako. Katingin kami ni Mrs. Nandun kami sa parking. Sabi ko, punta mo na tayo. Tapos tinawagan na. Sabi ko, para makamura kayo, sa UST kahit combine. Kasi siya, tumataas ang pagkukunan niya sa urology. Kaya sabihin ko sino. Yung nandun na kami, sabi ko, alam mo, kung gagastos tayo ng ganito, para sa akin, mamamatay din naman. Pangalawa, walang pasiguruhan. Sabi ko, kung may perang ganyan, alam mo, diyan na lang natin ilagay sa ministry. Kung kukunin naman ang pamilya, meron tayong tinatawag na appointed time. Kaya yung disappointed unto man. May appointed time ang Kristiyano at hindi Kristiyano sa pagbuha ng Panginoon. Ilang taon na? Mag-aaning taon, buhay pa rin ako. Kasi dinedicate ko ang sarili ko sa Panginoon. Nasabi ko pa na nahihiya ako, may kukunin mo ako. Anda namang mamatay kaya na. Nahihiya ako sa iyo. Kasi para sa akin, kung araw-arawin ko pang parang hindi pa sapat yun. Siguro naman, mayabang na tayo kung sasabihin natin, karapat dapat na akong humarap sa Panginoon. Marami pa pong trabaho. Maraming utos ng Panginoon na hindi karamihan nasusunod natin. Marami po na hindi tayo nasusunod sa mga utos ng Panginoon. Kaya ayaw natin maging kahiyahiyan sa Panginoon. Kasi alam ko, dali, malayo ang ating bansa na nakapangalan. Wala nang huli sa atin. Wala nang haharas sa atin kung magsisigaw ka sa kalye, sa palengke, mangaral ka. Wala. Mamigay ka ng drugs, minsan sa harap mo. Yun na, hanggang ganun lang. Pero hindi yung tinitignan natin. Yung makasunod tayo sa Panginoon, ay dahil mahal natin ang Diyos. At kung tayo halimbawa nagbibigay sa gawain ng Panginoon, hindi dahil sa naaawa tayo sa gawain ng Panginoon. Pag nagbibigay ka sa pastor, hindi dahil naaawa ka sa pamilya ng pastor. Kaya kung bakit ka nagbibigay sa church ay dahil mahal mo ang gawain ng Panginoon. At kung bakit ka nagbibigay sa lingkod ng Panginoon ay dahil mahal mo ang lingkod ng Panginoon. At mahal mo ang Diyos. Okay, pupunta tayo sa part na sinabi ni Pastor, no? Pastor's Day. No? So dito po sa Jeremiah, Pastor, lagpas na ba ako sa oras? O bigla na puputol yung sound? Jeremiah chapter 3. Tignan natin kung Jeremiah chapter 3 verse number 15. Ang sabi dito, And I will give you pastors according to my heart, which shall feed you with knowledge and what? Understanding. No? Bibigyan ko kayo ng mga pastor ayon sa aking kalooban at akabili sa inyo ng kaalaman at unawa. Saan manggagaling? No? Sino nagbigay? Ang Diyos. Kaya mahalin natin ang pastor natin. Saan galing ang pastor? Sa puso ng Diyos. Kaya kayong bakit nalalaman nyo yung mga tinuro sa atin sa Sunday School, bakit nyo naiintindihan yan? Kasi may pastor na nangangaral. At kapag minahal yung pastor, reward yan. Ang sabi nga yung tubig, di ba?
Sa pangalan mo, alagad. Hindi nawawala ng ganti sa langit. Naaalala ko po, yung people namin na pastor sa heart center, yung unang sahod niya, binili niya ng ng Jollibee. Pinakagad yung nasa Inalagaan natin, gaganyan pa. Kaya hindi namin mismo yung mga bata, laki sa amin. Yung nag-uumpisa akong pastor, lumipat kami. Nakalagay doon sa kinausap namin ari. Sabi ng may-ari ng re-rentahan namin, 1 month advance, 2 month deposit. Sabi ko, pwede po bang, pwede po bang tirahin mo na bago magbigay mga sa susunod hulugan po? Kamot siya, no? Tuwan-tuwan siya, makita mag-isip. Kamot siya. Kasi wala kami pera. Kasi pioneering. Ang offering namin, 20 pesos, tuwan-tuwa na kami. Tapos ang Bible study ko from Bagong Silang to Almar. Pasang-pasang ko yung malaki pa sa akin anak ko. Nakatingin kami sa baba, lakad yun, lakad. Minsan nakakapulot kami ng 5 piso, 10 piso. Tuwan-tuwa na kami. Hindi kami sumasakay ng sasakyan, lakad. Bakit? Yung pera na pulot namin, pambili ng tinapay, hapunan. May mga pagkakataon, may nagaan ako sa puno ng mangga. Siguro, 3 days ng baksak doon. Yung mga hindi na, iting-iting na. Yung galing sa punong bumagsak. Titingin ako, lakad ako, atin ako ng fellowship, ng pastor's fellowship noon. So, nandun lahat sa balkon yung baro, pambahay ako. Titingin ako, walang tao, pupulutin ko yan. Makita ko may uod, ang lalaki, iiwas ako kasi may mga dilaw-dilaw pa na pwede pang kainin. Titingin, kakainin ko yan. Ganon yung beginning ko. Pero yung background ko na inisip ko, sabi ko, kumakain ako sa canteen, sa restaurant, yun yung bisyo ko. When I was young, nag-work ko ako as journalist. Napahamak po ang buhay ko, napalayo ako sa Panginoon, almost 9 years. Kung saan ako napunta. Ang hindi ko na napunta, Mindanao, kasi takot ako. Dahil nga may mga MILF. Tawagin mo ng mga kaibigan ko, HEPA. Bakit HEPA? Kasi kadena yung mga kwintas ko. Ito. At hindi lang wala sa aking sing-sing. Kaya kahit sa mga kaburaka, hindi ako natatakot. Kasi may pera. Yung sumunod ako sa Panginoon, ang istoryo ko, ay yung mamuntik na akong sabi ko, ayoko magpastor. Kasi ang baba ng tingin ko, sabi ko, para kang, hindi ko kasi naiintindihan. Para kang pulubi, para kang umaasa sa offering ng church. Nakikita ko pa sa mga. Sabi ko, kaysa sumunod ako sa Panginoon, mas gusto ko na lang magpakamatay ako. Patayin ko na lang sarili ko. Pride ang dahilan. And then, may nawalang tao na kasama ko. Hinanap sa akin yan, FBI. Sabi, saan mo binakon, saan mo nilibing? Gusto lang namin yung aming mahal sa buhay, libing ng maayos sa kanal. So, pinaginitan ako, natakot ako. Humingi ako ng advice sa fiscal. Dalawa yan, sabi sa akin. Harapin mong kaso mo at habang dinidinig, 20 taong matapos, 20 taong kang makukulong. Or, magtagupa. So, gulong-gulo ako kasi concern ako sa taong nawawala. Sabi ko, walang ginawang masama yung tao. Tapos ako inaakusahan. Kada may nababaltang nasunog na tao, ganyan, pinupunta ako, morgue, pinupunta ako, kinikilala ko. Kasi bakit? Gusto kong makatulong. Pero ako yung person of interest, kaya natakot ako. So, kung saan ako nagpunta, hanggang sa sabi ko, magpakamatay na lang ako. So, yung time na yon, nandun ako sa likod ng bahay kasi yung bahay namin, may basement sa ilalim. Ako lang pwedeng pumasok pa sa katawan ko. May butas doon. No?
Pag binaghanap, wala ako, hindi alam kung nasan ako. Yung time na yun, sabi ko, sama na ako sa buhay, 3 buwan, ganun ginawa, tago. Doon sa mituyan namin, mabas na ako. Ay, gusto ko nang tapusin ang lahat. So doon ko nabasa yung Matthew 11:28. Ang sabi ng Biblia, lumapit kayo sa akin, kayo na napapagal at nabibigat ang luha at kayo aking pagpapahiling. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin at masusumpungan niyo ang kapahingahan na inyong kaluluwa. Alam niyo po mga kapatid, kahit ikaw ay Kristiyano, kung ikaw ay lalayo sa Diyos, pinapagod mo ang kaluluwa mo. Oo, safe ka. Pero wala kang kasiyahan sa pagiging Kristiyano mo dahil hindi ka namumuhay sa salita ng Diyos, hindi ka sumusunod sa salita ng Diyos. Pagod ka. Hindi ka masayang Kristiyano. Kawawang Kristiyano ka. Ano sinabi ni David, di ba? Restore unto me the joy of my salvation. Kaya ngayon, maraming Kristiyano pagod kasi hindi sumusunod sa kalooban at utos ng Diyos. Isa ito sa utos ng Diyos. Tayo'y lumago, but grow in grace. Tayo nga, pag nakakakita tayo ng mga tanim na hindi malago, hindi mabunga, hindi ka natutuwa. Bakit? Wala sa iyong pakinabang. Now, ang Diyos, tinitingnan niya tayo. Bakit ayaw natin lumago? Anong pakinabang ng Diyos sa atin? Ang gusto ng Diyos, may pakinabang ang Diyos sa atin. Kasi bakit? Hiram lang ang buhay natin. At lahat tayo haharap. Sumahalin natin, no? Pastor natin. Ibig sabihin po ng batas ng church, hindi batas ng katulad sa gobyerno. Ewan ko ba? Amin, theocracia o theocratic. No? Nangangahulugan pamamalakad o pangangasiwa ng iglesia sa pamagitan ng pinili ng Diyos sa pastor. Sa amin, hindi ko nag-eleksyon. Ako ang pastor, ikaw treasurer ka, ikaw sekretary ka. Wala eleksyon. Ba't di naman tayo partido ni liberal o ano? Pag may partido, magkakaiwalay yung gusto nito. Hiwalay na. Ang pastor, kasi alam ng pastor, yung capability ng kanyang mga tao. Kung siya'y malago. Sa amin, 3 high school teachers, secondary teachers. Dahil gusto niya, pastor, kasi palitan mo si ganito. Ako yung pinagin. Yung pinag-aralan. Social worker sa DSWD. Interesado sila sa aking posisyon. Sabi ko, alam mo kasi, nung binibilang yung dati 20, tsaka 50, hindi ko na tatanggalin ko. Dahil may mas magaling. Mga kapatid, ang Diyos hindi tumitingin kung anong may karin tayo o matalino ka. God uses ordinary people. Pantay-pantay lang. Pag ikaw suko ang buhay mo sa Panginoon, gagamitin ka ng Diyos. Gagamitin ka ng Diyos. Hindi, pastor, hindi naman ako na ganito yung pinag-aralan mo. Hindi ganun yun. Ang Diyos po, iba yung pamantayan ng tao sa pamantayan ng Diyos. Tayo naghahanap ka ng mas magaling, matalino. Hindi natin sinasabing ayaw natin yun. Mas maganda nga yun, professional lang. Pero tumitingin ng Diyos sa puso natin kung tayo ay sincere, nagtatapat at naglilingkod sa Kanya. So, ang pastor po is anointed person ng Diyos na dapat po nating binibigyan ng parangal. Minamatay po pastor. No? Ikakilala niyo ang matay pastor. Binubuhat ng nakashort na sepulturero, dumi-dumi. Anong tawag ko? Sepulturero pa tawag ko. Sabi ko, pwede mo bang pakibaba niyo? Kasi, pastor, andito mga pastor. Sabi ko, baka pwede tayo magbuhat. Tayo magsalpak dun sa kanyang nicho. Yung namatay yung pastor ko, tumawag ng anak, pinuntahan ko. Pinawakan ko sa bed, ang tigas na.
Na-stroke. Ang matapos yung high blood, yung gabi nangyari. So naalaman, alas 3 na. So pagtawag ng anak, diretso ako. No? Sabi ko, ako nag-asikaso ng ataul hanggang sa yung paglalakad sa, kasi sa Caloocan na matay, yung transfer. No? From San Jose del Monte, Philippines. Process. Hindi pala ganun kadali pag sa bahay na matay. Papasertifikehan mo pa yan sa doktor ng City Hall. Pinasikaso ko. Kasi bakit? Pastor ko yun. Pastor ko. At hindi natapos sa kamatayan ng pastor namin, pati mga anak, itinuturing kong kapatid. So, ang pastor po ninyo, ay kailangan din ng protection. Kasi bakit? Binigay siya sa inyo ng Diyos. Ang pastor nyo ay kinakailangan tagpin siya kung ano man ang abilidad meron siya. Huwag natin sabihin, ito yung kakayan ng pastor, ito yung hindi niya kakayan. Tanggapin mo na. Ngayon, kung di matanggap siyang pastor mo, hanap ka ng pastor mo. Mahalin yung pastor mo. Pastors din. Ano pa? Bilang ka sa mahalin, kailangan suportahan ng pastor. Dapat yung naglilinis nito, mga member na eh. At hindi pastor nyo, pagkatiwalaan. Pagkatiwalaan. Ang pastor nyo ay sundin mo. May mga talata ba, pastor? Oh. Hebrew 13:17, 1 Corinthians 11:1, Galatians 6:6, 1 Thessalonians 5:12-13. Hindi ko na ano kasi akaba tayo. And then lastly, respect Him. Respeto natin siya. Respeto natin siya. Pastor, ba't mo sinasabi yan? Ganun po ginawa ko sa pastor namin. Bago namatay ang pastor namin, halos isang buwan sa amin. No? Pumupunta sa bahay bago may puntahan. Anong ginagawa ko sa muslo? Pagluto mo yan, yung gulay. Kasi ito sa kanila. Luto ng gulay. Hanggang sa sumemplang kami ni Jacob, umuulan. No, kaya hanggang may pilay ako. Sabi ko, hindi pwedeng umuwi yan na hindi makakita o hindi makakain. Kahit umulan, sugot ako. Kasi bakit? Pinoprotektahan ko pastor ko, hindi ko pinababalikan. Hindi naman Pastor's Day ngayon dapat eh. Dapat lagi. Kasi bakit? Kasama nyo lagi, pastor. At isa sa mga problema na lahat ng problema sa church at maging sa pamilya, pinag-pray kayo, pastor. At ang concern sa inyong spiritual na paglago ay pastor. Kasi bakit? Mananagot siya sa Diyos. Dahil ang pastor, inilagay po ng Diyos sa akin. Alam niyo po, gusto ko lang i-challenge kayo. Ang namamalengke po sa amin, member namin. Tetext sa misis ko, ano po yung ulam? Yung distance na siya. Lalo na yung pandemic, hindi makalabas. Sila namamalengke. Kasi naintindihan nila ang kahalagahan ng lingkod ng Diyos kasi hindi nawawalan ang reward sa langit. Kung naniniwala ka sa salita ng Diyos. Pag hindi, kukontrahin mo yung sinasabi ko. Hindi ba ba kayo? Pastor, nagagalit ba? Hindi. Ganito ang magsalita. Ang nagbabao, ang nagbibigay ng baon at gamit ng anak ko ay member ng church. Pastor, yaman naman ng member mo. Hindi po, mahirap po. Sabi nga sa inyo, nagsimula kami sa offering 20 pesos hanggang sa 50. Dahil pinagpan ang katapos ng education, all passer. May IT, may accounting. Pero ano ba dati sila?
parang di mo papansinin. Pero nung matuto sila sa salita ng Diyos, paano nila narating ang ganung bagay ay dahil sumunod sila sa salita ng Diyos. Hindi lang nakinig. Sinunod nila ang salita ng Diyos. At para sa inyo pong information, mula underwear ko hanggang kasuot-suotan ko sa church galing sa mga member. Yung motor ko, na-sniper. Sa Yamaha, nagpunta kami, retik ako eh. Alam bakit? Wala kaming, yung ano matawag dito, facelift na ano. Ay, may nag-CI. Ay, pasta. Wala. So, punta kami ninisi sa Yamaha, sa pungko. Hindi kami pinapansin. Sabi ko, pwede yung follow-up. Pwede yung magtanong. Turo-turuan. Tapos nakikita mo mga kumakata. Ma'am, sir, good afternoon naman ang unit yung gusto nyo. Iupo ako. Iyak talaga ako eh. Sabi ko, ganito ba rin? Simula. So, pray ako, iyak ako. Sabi ko, bakit yung ano, ganito, meron, ganyan. Tumawag sa akin. Pastor, may nabalitaan ako. Na-repeat ka daw sa Yamaha. Sabi ko, oo. Wala kasing ganito kung ano hinahanap. Pastor, may pera ako sa bago, natutulog. Baka gusto nyo gisingin natin. Pero natuwa ko. Gisingin natin. Ngayon na po, punta kayo. Sabi ko, bukas na lang ako, pagod pa ako. Pero alam niyo po, bumalik ako doon sa Yamaha. Naka-short. 500, ano dito, 50,000, kabila na ako. Balik ako doon. Sama ko si Mrs. Buntis pa Pinusa. Hindi kami pinapansin. Kasi alam mo, wala yan. Parang gano'n. Sir, ano po bang pag-apply ng yung pass? Ganun-ganun. Pirmahan mo lang, fill up ka lang ng form yan, ganun-ganun. Hindi talaga pinapansin. Sabi, ginawa ko, sinulat ko lahat yung information ko, kaya talaga gano'n. Tapos yung PIN. Saan ko ba babayaran? Ay, dyan, bayaran ko dyan. Parang hindi naniniwala. So, binayaran ko. Binakita, babayad ako, lumapit isa. Ay, pupungapi pala kayo. Oo. Kasi hindi na ako pwede sa wala akong panghulog, di ba? Wala akong panghulog monthly. Kaya, kinas ko na. Ganun kabuti ang Diyos, hindi ka papahiyain. Pag nanampalataya ka sa Panginoon, itodo mo. Mahilig ako sa shooting. Naglalaro ba ako? Nakita ng mga young people ko. Mga young people ko lang po. Binilat ako nila ng pambili ng baril. Meron kang mag-ano license ko, permit to carry ko, pera nila lahat ko. Kasi alam niyo po, hindi sport pro yan ha. Kaso ang sama. Hindi sport pro yan. Alam niyo bakit? Kasi hindi na ako sa basketball. Pamparelax na naman yun. Hindi ako may sa basketball na, pilaya na ako. Sa ibang sport na lang ako. So mga kapatid, makikita mo yung kabutihan ng Diyos pag ikaw naturuan, kung magpapaturo ka. Pero alam niyo, pag kayo nagtapat sa Panginoon, sumunod kayo sa salita ng Diyos, mahalin yung pastor niyo, mahalin niyo ang Diyos, mahalin niyo ang gawain ng Diyos. Ang Diyos, hindi kanya pababayaan, hindi kasi maraming posibleng bagay. Pagpapalain kayo, pagpapalain pastor mo, pagpapalain ng Diyos ang gawain mo. So, palad kayo. Pastor, palad kayo. At alam ko, unti-unti na tayo ay hihingin ng Diyos sa mga karaingan natin kung tayo ay susunod at magpapasakot sa Panginoon at mamahalin natin yung lingkod ng Diyos. Pastor, Amen. Maraming salamat po, Pastor. Talagang mahirap po magpastor na. Pero ang kagandahan doon, kapag sumunod ka sa Panginoon, hindi kanya iiwan, hindi kanya pababayaan. So, diyan nagpapakita ng Diyos natin ay Diyos na buhay. At kapag nakita niya yung ating concern sa gawain, hindi niya tayo papapahinga. Okay, at tayo po ay awit isa sa dyan.
Ha? Inutusan? Okay sila, ano? Sige. O, sige. Ano yan, yung nais kong maging tapat sa Panginoon. Kasi malapit na ang rapture eh. tayo lahat at awitin natin nais kong maging tapat sa Panginoon. Thank you po. Sing, O Jesus, ang nais ko ay maging tapat sa'yo. Buhay ko ay lagi na gamitin mo. Lakas ko at panahon sa iyo iaalay at maglilingkod ako bawat araw. Ikaw ay namatay nang ako ay maligtas doon sa Kalbaryo. Nagtiis ng hirap ang buhay ko ngayon ay paging dapatin mo. Lagi akong magtatapat sa'yo. Ang mga nasa dilim na alipin ng sala, nais kong sa paanan mo'y madala. Di ko sarilinin pagpapalang na kami, kung kaya't sa'yo sila ilalapit. Ikaw ay namatay nang ako ay maligtas doon sa Kalbaryo. Nagtiis ng hirap ang buhay ko ngayon ay paging dapatin mo. Lagi akong magtatapat sa'yo. Amen. Totoo talaga, no, kapag magtapat ka lang sa Panginoon, hindi kanya talaga pababayaan. Ito po. So,